Pilipinas, oras natin, 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Dahil hindi tumitigil sa pagkayod ang mga manggagawa, tuloy din ang ECC sa proteksyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Higit 5 taon nang umaalalay, nagbibigay kaalaman, benepisyo at inspirasyon. Hatid ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. #ECC, Work-Related. Kasama ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC, Work-Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Magandang umaga po. Oh, mahabang magandang umaga yun, ha? Happy Wednesday morning. Siyempre, alam nyo na. Ngayon po ay 26 na tayo sa buwan ng Marso. Ganun po kabilis ang araw. Kaya tutok na po kayo, ha? Dahil ngayong umagang ito, welcome back po sa ating #ECC Work Related. Isang oras na naman nating pag-uusapan ang mga benepisyo pong at serbisyong hatid ng Employees Compensation Commission. At syempre, ako pa rin po yung Wonder Woman, May Binauhan. At makakasama pa rin natin ang ating co-host, ang action woman naman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez. Idi Kay. Magandang umaga, Miss May. At syempre, magandang umaga sa ating mga tagapanood at tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mga ka-ECC. Yes, pero syempre, bakit tayo masaya ngayon? Kasi nung last March 17 nga ay nag-celebrate ang Employees Compensation Commission ng ika-50th anniversary. Happy 50th anniversary pa rin, At talaga naman pong 50 taong sulong sa pagtulong dahil hindi tumitigil ang ECC sa pag-alalay po sa ating mga manggagawa. Saksi naman dyan ng DZRH sa lahat po ng mga natulungan at syempre yung pong mga magagandang programa. At bilang pagkilala nga po sa inyo pong mga ginagawa at mga gagawin pa para po sa ating mga manggagawang Pilipino, panoorin at pakinggan po natin ito. A nation's progress is built upon the dedication of its workers. Every day, in every corner of the country, they contribute to nation building, fueling the economy, shaping industries, and securing the country's future. But who stands behind them, ensuring their protection and well-being? The Employees Compensation Commission. Since 1975, ECC, an attached agency of the Department of Labor and Employment, has been the steadfast guardian of workers' welfare. Building on its legacy, the Commission has continuously evolved to meet the changing needs of the workforce. Over the decades, leadership transitions driven by administration changes. Yet, each administration has played a vital role in shaping policies, expanding services, and strengthening its commitment to protecting and empowering workers. Established through Presidential Decree No. 626, the ECC was entrusted with implementing the Employees Compensation Program that provides comprehensive package of benefits and services for both private and public sector workers facing work-related contingencies, whether due to sickness, injury, disability, or even death. The pressing need for a dedicated body focused on worker safety paved the way for the creation of the Occupational Safety and Health Center through Executive Order No. 307. As a special department, it works in close collaboration and engage in complementary efforts to develop health and safety programs and initiatives that promote overall worker well-being and healthy working conditions for all. ECC's reach expanded further with the establishment of regional extension units in 2011, ensuring that all workers, most significantly those persons with work-related disabilities or PWRDs, even in the most remote areas of the country, receive vital assistance.
These units also play a key role in informing workers of their rights and benefits under the EC program. Through the decades, ECC has continuously expanded its reach, disbursing over 53.2 billion pesos in EC benefits and processing more than 8.3 million claims nationwide. Mas daig pa na nung sa trabaho medyo hirap niya eh. Pero sa ECC, yung kailan ako nagkasakit, saka nandoon yung blessing. Sa mga tinulong nila sa akin, mula sa pagpapatherapy hanggang sa pagbibigay ng puhunan upang makapagnegosyo at ipagpatuloy yung buhay namin. Sobra-sobra, kaya talaga pong napakalaking tulong ni ECC sa amin. Maraming salamat sa blessing na binigay ng ECC. Kahit hindi na ako nakabalik ng trabaho, natutustusan ko po yung mga pangailangan ng pamilya ko. Maraming salamat po, ECC. This is 50 taong sulong sa pagtulong in action, a system that ensures no worker is left behind. As ECC moves forward, it pioneers a major milestone, the establishment of the Workers' Rehabilitation Center Complex. For years, ECC has partnered with hospitals for rehabilitation services. Now, with the WRCC, the Commission takes a more direct and integrated approach. The first of its kind in the country, the WRCC signals a new era in occupational rehabilitation. Equipped with state-of-the-art facilities and led by certified disability management professionals, it is designed to provide world-class rehabilitation services. Through the WRCC, ECC envisions empowering workers to regain their health, enhance their skills, and successfully reintegrate into the economic mainstream. We are ECC. We develop and implement effective and innovative occupational safety and health policies and programs for a healthy and safe work environment. We provide comprehensive benefits and services to persons with work-related disabilities and their dependents. We ensure a well-managed, stable, and resilient state insurance fund. We strengthen and uphold good governance compliances. We are ECC. We serve and stand with the Filipino workforce. For 50 years and beyond, the Employees Compensation Commission remains steadfast in its mission, because when we protect our workers, we secure the future of our nation. At yan nga po mga kaibigan, ang 50 taong sulong sa pagtulong ng Employees Compensation Commission IDCAI ang layunan ng narating ng serbisyo ng ECC. Thank you, Ms. May. At syempre, hindi naman ito magagawa lahat ng ECC kung wala yung mga tumutulong at sumusuporta sa Employees Compensation Commission sa pagtulong natin sa ating mga manggagawang Pilipino. So, gusto ko lang din siguro ipahatid sa mga nakikinig at nanonood. Syempre, dun sa mga 50 taon na nagbibigay ng kanilang talino, lakas at pagpupursige para magbigay ng tulong sa ating mga manggagawa. Maraming salamat po. Kasi po ang ECC po ay hindi malaking organisasyon, pero nagiging malaki po kami dahil po sa tulong ng ating mga partners, ating mga stakeholders, at syempre para tulong ng mga manggagawang Pilipino, kasi kayo po ang nagbibigay ng inspirasyon sa Employees Compensation Commission para magpatuloy kami sa aming mga pagsiservisyo. Oo, pag tinignan mo naman, IDCAI, ang laki-laki na. Kasi di ba, yung mga serbisyo lang na nabibigay sa ating mga manggagawa. Oo nga, Ms. Sobrang May. parang nag-soar up. Talaga, ang laki. Oo, kasi gusto natin na quality yung ating binibigay na benepisyo at mga pagtulong sa ating mga manggagawa, kasi sila na yung mga, di ba, sila yung talagang pag nakikita natin yung mga kwento ng pagbangon, Ms. May, sila yung pinakahirap na hirap talaga, nagtatrabaho, nagpupursige, tapos nagkaroon pa na aksidente or nagkasakit pa dahil sa trabaho. So, alam mo, pag nagbigay ka sa kanila ng tulong, sulit na sulit kasi talaga namang minamaximize nila lahat ng natatanggap nila.
At syempre, pasalamatan mo, Idikay, ang buong puwersa ng ECC doon sa inyong selebrasyon. Grabe. Miss May, nako, sleepless nights, tears, and wala naman pong blood, so wala naman pong na-aksidente habang nagtatrabaho kami para sa anniversary celebration na yan. Pero po, maraming salamat po sa lahat ng bumubuo sa Employees Compensation Commission, ang aming mga empleyado, ang aming governing board. Mamaya po, ma-interview po natin ang isa sa kanila na sumusuporta. At syempre po, hindi po natin makakalimutan na ating Department of Labor and Employment na siyang supervising agency na naggagabay po sa Employees Compensation Commission para po makarating tayo sa ating mga patutunguhan. Yan, maraming plano for the next 50 years, Miss May. Oo, dami mga talented nung napanood namin. Galing. Talagang galing. Iba pa yung nag-share pa ng talent at Oo. hindi lang talino yung ginagamit, pati talent ginagamit sa pagsiservisyo sa mga Pilipino. Tama ka dyan, Idikay. At syempre, present po ang aming team, ang DZRH Radio and Television, at para tutukan yung mga nangyari po sa anniversary celebration ng ECC noong nakaraang linggo. At Idikay, para balikan, narito po ang The Better News ni Rovic Manuel ng RHTP. Panoorin at pakinggan po natin. 50 taong sulong sa pagtulong. Yan ang tema ng ika-50 taong anibersaryo ng hindi matatawarang pagbibigay serbisyo para sa mga manggagawang Pilipino ng Employees Compensation Commission o ECC. Ang mga naging kaganapan, panoorin sa The Better News Report na ito. Ipinagdiwang ng Employees Compensation Commission o ECC ang kanilang ika-50 taong anibersaryo ng pagkakatatag. May tema ito na 50 taong sulong sa pagtulong, kung saan ibinida ng komisyon ang kanilang mga naging tagumpay sa pagtulong at serbisyo sa mga manggagawang Pilipino. Dinaluhan ito ng ilang mga kawani ng Department of Labor and Employment o DOLE, kabilang na si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma at ng ilang stakeholder at concerned agencies. Sa selebrasyon, isa nga sa tagumpay na ibinahagi ng ECC ay ang pagpapalabas ng komisyon ng nasa 2 bilyong piso para sa 270,000 na claims. 1.5 billion pesos dito ay ipinamahagi ng Social Security System o SSS para sa mga empleyado ng nasa pribadong sektor, habang kalahating milyong piso naman ay ibinigay ng GSIS sa mga empleyado ng gobyerno. Sa ilalim naman ng katulong at gabay sa manggagawang may kapansanan o kagabay program, 200 persons with work-related disabilities o PWID ang nabigyan ng complementary physical at occupational therapy mula sa katuwang ng mga ospital ng komisyon sa buong Pilipinas. Habang 1,000 PWIDs naman ang nabenepisyohan ng training and skills development at tulong pangkabuhayan. Sa ECC, maaari ring makatanggap ang PWIDs ng Return to Work Assistance Program na aalalay sa kanila upang makabalik sa pagtatrabaho, kabilang na ang treatment and rehabilitation at marami pang iba. Ang majority po, of course, yung mga delikado yung kanilang trabaho. So sa mining po, yung mga minero natin nagkakaroon ng aksidente, of course seafarers po, mga suki natin. Pero po, even this, yun po marami nating claims ngayon, mga office workers. Kasi po, marami ngayon na lower back pain, carpal tunnel. Kung ma-establish po natin na work-related ito, mababayaran po natin yung claims nila. Ayon kay ECC Executive Director Attorney Kaima Velasquez, ipinagmalaki nito ang isang state-of-the-art facility na inaasahang pasinayaan sa taong 2027 upang mas mapalawig pa ang serbisyong maibibigay ng komisyon sa mga manggagawang Pilipino. Yung Workers Rehabilitation Center Complex. So, this is a big project. Gusto natin na integrated approach para sa rehabilitation. Holistic, one-stop shop na tulad nga na hinahanap natin. Pag ang manggagawa na aksidente, dapat pag dinala siya doon, lahat na ng therapy, lahat ng rehabilitation services na kailangan niya, magagawa niya doon para mas mabilis siyang gumaling at makabalik sa trabaho. Hindi po kami hihinto. So yung next 50 years namin is more, better, bigger, and brighter para sa ECC. Para naman po ito sa kapakanan ng ating mga manggagawang Pilipino. Ang ECC ay isang government corporation na attached sa DOLE na bumubuo ng polisiya at mandato na layuning mapabuti ang Employees Compensation Program at nagsusulong ng occupational health and safety and accident prevention sa workplace. Para naman sa iba pang updates at mga programa ng ECC, maaaring tumutok sa programang #ECC Work-Related tuwing Miyerkules alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa DZRH Radio, DZRH News Television, YouTube account at official website ng DZRH. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Yun no, maraming salamat Rovic Manuel at syempre tumatak Idikay yung sinabi mo po ha, hindi kami hihinto. The next 50 years ay bigger, better and brighter para sa ating mga manggagawa. Kaya naman congratulations Idikay at sabi nga natin sa lahat po ng mga bumubuo na Employees Compensation Commission. Thank you, Miss May. Ayun, at eto na tayo, sandali lamang. #ECC Work Related sa GCRH. Bago po tayo pumunta sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito na Miyerkules, ngayong umaga, dahil meron po tayong espesyal na bisita dito po sa ating studio live. Aba, ibigay po muna natin ang ating tanong na inaabangan ng ating mga ka-ECC Idikay. Eto na. EC Question. Yun no, easy question. Nako, Miss May, bago ko ibigay yung easy question, sasabihin ko lang ulit na masayang-masaya ang Employees Compensation Commission na mag-celebrate ng kanilang aming anibersaryo ng March 17. Oo. So, gusto kong i-share sa ating mga nakikinig at nanonood. Ano ang easy question natin ngayong umaga? Easy. Easy talaga. Kasi gusto ko talaga maraming nananalo, kaya binimension ko to po ulit. So, ang question po natin ngayong umaga, ano po ang anibersaryo ng Employees Compensation Commission? Yun no, kanina pa yan ha? Oo, paulit-ulit. Nagbigay na Siguro yan, ha? ilang beses na natin na-mention sa balita ni Rovic, sa intro natin, nagpasalamat. Bago natin sinabi yung question, inulit pa natin yung kasagutan. Para sa inyo lang yan. Easy question talaga yan para po sa ating mga nakikinig at nanonood. I-comment na po ang tamang sagot sa ating comment section kasama po ang hashtag ECC Work Related. At syempre, huwag kalilimutang i-share ang ating live streaming ha. Dahil no sharer badge, hindi po kayo mapipiling mananalo. Kaya naku, ingat kayo dyan sa paglalagay niyan. Idikay, sa ating pagbabalik, pag-usapan na natin ang palaging tinatanong na ating mga manggagawa, mga ka-ECC dito sa ating programa. Ano nga ba ang papel ng employer sa EC program? Good question, Miss May. Sagutin natin lahat yan. Oo, kaya naman, tutok lang dahil magbabalik pa rin po ang ating hashtag ECC Work Related. Hashtag ECC Work Related sa GCRH. Pilaga sa Bayan, si May Binauhan at Yuel Reyes kasama ang ECC, Employees Compensation Commission sa hashtag ECC Work Related. Oras natin, 25 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. At syempre pa, nagbabalik pa rin po ang ating hashtag ECC Work Related. Kasama pa rin natin ECC Executive Director Attorney Kaima Velasquez. Attorney Kai. Thank you, Miss May. At syempre magandang umaga ulit sa ating mga nanonood at nakikinig. At syempre kasama natin ngayong umaga ang ating very special guest. Siya po ay may tuturing na nating batikan sa larangan ng human resources kasi po 46 years na ang kanyang experience dito. Top caliber na HR professional sa loob at labas ng bansa at accredited as a diplomat in people management. The highest HR professional recognition. Makakasama po natin si Mr. Federico Marquez Jr. Siya po ay isang governor. Siya po ang governor ng Employers Confederation of the Philippines at siya rin po ang tumatayong employers representative ngayon sa aming governing board ng Employees Compensation Commission. Magandang umaga po, Commissioner Marquez, at welcome po sa hashtag ECC Work Related, sir. Magandang umaga, Attorney Kai. And good morning, Commissioner. Good morning, Miss May. Yeah, thank you very much for inviting. Ayan. So natutuwa po kami dahil sabi niyo po nung mga nakaraan parang nakapanayam na rin kita, Commissioner. Parang isang program ng Operation Tulong nun. Right, pag-usapan natin ng para sa mga manggagawa. Anyway, welcome po dito sa ating programa. Pero syempre, Idikay, bago tayo pumunta sa ating talakayan, eto na, ipaliwanag muna ni Commissioner yung pong sa ating mga listener at syempre sa ating mga manonood, bakit